Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Amen. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang pagpalaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami, Ama, sa umagang ito para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Gawa, Kapitulo 13, versikulo 37 hanggang 41. Ito ang sinasabi dito sa 37. Subalit, ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Anong ibig sabihin nito? Ang binuhay ng Diyos hindi makakita ng kabulukan. Ito ang ibig sabihin nito, nga tayo ay may buhay na walang hanggan. Pag tayo namatay, binuhay tayo ng Diyos, hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan ang ibig sabihin nito. Ang binuhay ng Diyos hindi makakita ng kabulukan. Bakit? Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Ito ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito, na hindi na makakita ng kabulukan. Kaya hindi naman tayo mamatay kahit kailan. Basta binuhay tayo ng Diyos, hindi na tayo makakita ng kabulukan. Dahil may buhay na tayo na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 37. 38. Ito ang sinasabi dito sa 38. Kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sinong tinatawag na taong ito? Si Hesukristo ito. Kay si Hesukristo, Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, nga pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang kayang magpatawad, kayang magligtas. Ayan. Kaya mga kaibigan, tiyak ang ating kaligtasan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak tayo ay ligtas. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin dito. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya pinatawad tayo ng Diyos anuman kaitim ng ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Hingian natin ng tawad. Aminin natin na tayo nagkakasala. Kaya tayo patawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos walang itatakwil. Basta ikaw ay lumapit, basta ikaw umamin sa iyong kasalanan, patawarin ka ng Diyos. Anuman kaitim ng iyong kasalanan, kaya paputiin ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito. 39.
Ito ang sinasabi dito sa 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Hindi tayo maaaring maging ganap sa kautusan. Pero ang utos ay ipasunod. Yan. Nagiging ganap tayo sa ating pananalig at pagtanggap kay Kristo. Yan tayo nagiging banal. Nagiging ganap. Yan. Ang kautusan, hindi ito ang nagpapabanal. Ipatupad ang utos, ipasunod ang utos para ito ay mapabuti tayo. Hindi tayo gumawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin niyan, na ang kautusan ay ipasunod. Pero hindi tayo nagiging ganap nito. Hindi ito ang nagpapabanal. Ang kaligtasan na kay Kristo. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Ayan ang ibig sabihin nito. Hindi tayo na nagiging ganap sa kautusan. Pero ang utos ay ipasunod at ipatupad. Para magiging mabuting tao tayo sa harapan ng Diyos. Ay ang utos, ito ang nag-identify nga tayo nakakilala sa Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito. 40. Ito ang sinasabi dito sa 40. Kaya nga, mag-ingat kayo. Baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Pinagpaingat tayo ng Diyos. Baka maturuan ng hindi tama. Kaya nga ang sabi, mag-ingat. Pero pag ang ipahayag nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, diyan tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Nagiging ganap tayo. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-ingat kayo. Pinagpaingat ang bawat isa sa atin. Baka maturuan ng hindi tama. Ito ang itinuturo dito. Si Kristo ang tagapagligtas. So, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Walang iba nga tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganap ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin nito. Last verse, 41. Ito ang sinasabi dito sa 41. Tingnan ninyo, mga mapanlibat, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumawa ng isang gawa sa inyong mga araw. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo pinaniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. Pag hindi tayo naniniwala kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Yan ang ibig sabihin nito. Ang sumasampalataya at mananalig kay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag narinig ang mensahe ng Diyos, nga ito ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos, paniwalaan natin ito.
Huwag, ang sabi, huwag, hindi maniwala. May mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Mayroon. May mga taong hindi naniniwala. Marami ang hindi naniniwala. Kaya tayo ay sumampalataya kay Kristo. Manalig kay Kristo. Sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay tayo na walang hanggan. Maniwala tayo. Dahil ang salita na Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Ito ay kaligtasan, katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang Diyos ang may sabi. Ngayon, buhay pa tayo. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Pero ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Dahil napaka-importante na tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil pagbawian tayo ng ating hiram na buhay, dahil hiram lang itong ating buhay dito, pinahiram lang tayo ng ating Panginoon. Pag binawi ito, hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, tiyak din na tayo ay mapapahamak. Dahil ang sabi ng Diyos, ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Ayan. Kaya ang Diyos nagsabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras nito, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, kung sino man ang nakapakinig nitong mensahe na to, ang kaligtasan ay libre. Si Hesukristo ang gumawa ng kaligtasan doon sa krus sa Kalbaryo. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya hindi kaya bilhin ng sinumang mayaman ang kaligtasan. Dahil ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Libre. Walang bayad ang kaligtasan. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo. Efeso 2:8. Naligtas tayo sa pananalig. Saan tayo manalig? Kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, basta tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Anong kasunod? Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama,
pangalan ng anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi ng Diyos nga, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Bakit nagiging bago ka? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka na sa Espiritu. Kaya ang sabi ng Diyos, ang lahat kailangan nga ipanganak muli sa Espiritu. Juan, Kapitulo 3, versikulo 6. Ayan. Kasi ang ipinanganak sa laman ay laman. Pag sa laman ka mamumuhay, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Mahilig gumawa ng kasalanan itong laman. Kahit ano-ano ang gagawin nito. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kailangan mamuhay sa Espiritu. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ano ang binayad? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos nga nabautismo, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Si Kristo ang may sabi nito. Hindi siya lang sabi na huwag na kayong sumunod sa utos ko kay binura ko na. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya binura ang kanyang utos. May utos nga binura. Ay yung nakasulat sa papel. Ngayong pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon. Nga ang dugo ay iwisik para sa kaligtasan. Ayun ang binura. Dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo ang kanyang dugo na ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya yun ang sabi na may kautusan nga binura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon para iwisik ang dugo para sa kaligtasan, yun ang binura. Kaya pero ang utos nga nakasulat sa 2 tapyas na bato nga ang daliri ng Panginoon ang isinulat, hindi ito binura. Nananatili ito hanggang ngayon. Pero ito, hindi ito nagpapabanal. Kaya nga ipasunod ito para tayo mapabuti. Hindi tayo gumawa ng kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ibig sabihin yan. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pag totoong nakakilala tayo sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya nga sa
utos ang palatandaan ng Diyos nga tayo nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan ang sabi ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan na tayo nakakilala sa Kanya? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ang ikapitong araw, banal na araw. Itong araw na ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, nung nilalang itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito nakikita sa ating mga mata, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ginawa niya itong mundo na ito. Lahat ginawa niya sa loob ng 6 na araw. 6 na araw, nilikha ito. Itong mundo na ito. Pati tayo, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Yung ginawa itong mundo na ito. Pati tayo. Saan nag-umpisa? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Hanggang Biyernes ito ginawa ng Diyos. Pero ang ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, siya'y nagpahinga. Dahil ang ikapitong araw ay banal. Ito ang tinatawag na Sabat. Banal na araw ito. Ipinagpahinga ng Diyos. Walang ibang araw nga sinabi ng Diyos nga siya'y nagpahinga. Ito lang araw na ito. Itong ikapitong araw. Itong Sabado. Itong Sabat. Ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Anong ibig sabihin nito? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong mga anak, mga hinirang, mga nilalang, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang Sabat ay banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat ay araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yan, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Hindi sinabi ng Diyos, kayo lang mga Israel, mga Hudyo, yun lang kayo pumunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yun. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Pero, yun lang makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok ron, hindi makapunta ron, dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na poy. Ang lawa na poy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ayun ang pupuntahan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang impyerno. Ayan, doon ilalagay ng Diyos yung mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Saan mababasa? Pahayag. Kapitulo 20, versikulo 15. Mababasa mo yan. Basta pangalan mo, hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
itatapon niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan. Yan ang katotohanan. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak, makapagsamba tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit, bagong lupa. Kita natin. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Walang mga revoltoron, walang mga larawan, walang mga imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Dahil ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos, mga Diyos-Diyosan, alang ka na sa kapahamakan. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos para makaiwas tayo sa parusa ng Diyos. Dahil pag magpatuloy tayo, pagharap-harap ng mga revolto, mga larawan, mga imahen, tiyak tayo'y mapapahamak. Ang Diyos ang may sabi nito. Sinabi ng Diyos ito. Sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Ang mga simbag, mga Diyos-Diyosan, ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayan ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Pinapaiwas tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong mensahe na to, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, ay matutupad at magaganap. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, tiyakin ang kaligtasan. Dahil napaka-importante nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Baka bawian ka ng iyong hiram na buhay. Hindi ka nakakatiyak. Tiyak din ang kapahamakan. Basta hindi ka nakakatiyak, tiyak din ang kapahamakan yan. Dahil pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Yan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan ang katotohanan, mga kapatid, kaibigan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Tinuturuan tayo, kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas. Tinuturuan tayo, bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos, tinuturuan tayo. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.